Duwag, bumalik ka rito! Ikaw naman tanda. Bakit ka ba nakikialam, ha? Teka, ikaw yung may-ari ng bakery na laging binibilhan ng kapatid ko, ah. Tauhan mo pala yung mga hayop na yon? Pwes itong sabihin mo sa kanila. Hindi pa kami tapos. May araw rin kayong lahat sa akin. Tatay, hindi ka pa po ba matutulog? Mamaya na, anak. Hihintayin ko pa sila. Huwag niyo na silang alalahanin, Tay. Magkakasama naman sila eh. Parang mga anak ko na rin ang mga yon. Alam mo naman ako, napamahal na sila sa akin. Ikuha mo na lang muna ako ng birat. Magpapaantok lang muna ako. Tatay! Tatay ko! Tulong! Tulungan niyo po kami! Ang tatay ko! Tatay! Tulong! Dugo! Tatang Jose! Tatang! Bumangon ka dyan! Magbabayad kayo, Makoy at Jobert. Alam ko na kayo may kagagawan nito. Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Bakit niyo pinatay si tatay? Wala kayong utang na loob. Lahat ng kabutihan niya sa inyo, sinuklian niyo ng kasamaan. Pagbabayaran niyo lahat ng ito. Magbabayad kayo. Taon 1997, Laguna. Magkaakbay na pinagmamasdan ng mag-amang Jose at Erica ang harapan ng kanilang panaderya. Makalipas ang 7 taon, sa wakas ay muli na rin itong nabuksan. Salamat, anak, ha. Dahil sa pagsusumikap mong makatapos ng pag-aaral ay nabuksang muli itong bakery natin. Tiyak na masayang-masaya nanay mo kung nasaan man siya ngayon. At malamang, proud na proud siya sa iyo, anak ko. Sayang tay, no? Hindi na naabutan ni nanay itong araw na to. Ang bakery na to ang dahilan kung bakit nakapag-enroll ako nun sa kolehiyo. At ako rin ang dahilan kung kaya nabaon tayo sa utang at tumaob ang panaderya nyo. Pero ngayon na may trabaho na ako sa bangko, babawi po ako sa inyo, tatay. Palalaguin nating muli ang negosyo ninyo. Negosyo natin, anak. Sa'yo kaya nang galing ang puhunan yan. Hindi naman kalakihan ang panaderya ng mag-ama. Hindi rin ganoon karami ang mga nakadisplay na mga tinapay. Dahil mas nakapokus sila sa mga idine-deliver na mga tinapay sa iilang mga baryo sa kanilang probinsya. Sakay ng bisikleta, inihahatid ng kanilang mga trabahador ang mga nagawang tinapay sa mga tindahan, gamit ang malalaking basket na pinaglalagyan ng mga yon. 7 ang mga trabahador, 4 ang tagagawa at tagaluto, at 3 naman ang taga-deliver o ang siyang naglalako. Patas ang trato ni Tatang Jose sa kanilang lahat, at para sa kanya, kailangang mahalin mo ang iyong mga trabahante para ibalik nila ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila sa pamamagitan ng paggalang at pagpapakatotoo sa kanilang trabaho. Mabait ang kanyang anak na si Erica, maganda, magalang at masayahing dalaga, puno ng pangarap para sa kanilang mag-ama. Makalipas ang 6 na buwan, marami na silang naging suki. Pinipilahan ang kanilang mga bagong lutong tinapay. Lagi ring nauubos ang kanilang mga dinedeliver. Masayang-masaya ang mag-ama dahil sa lumalago na ang kanilang negosyo. Nakagawian na nilang magsara kapag linggo para magkaroon ng oras sa pagsisimba, kaya Sabado pa lamang ay binibigay na nila ang sahod ng kanilang mga tauhan. Ay, Jobert, kaunti na lamang pala itong natira sa sahod mo. Abay, naubos na kakasiay mo. Hinay-hinay lang kasi sa pagyoyosi. Hindi yan maganda sa kalusugan. Hinahanap-hanap na kasi ng katawan ko, Tatang Jose. Kasya pa ba pambili ng shampoo at sabon niyang natira dyan? Oo, kasyang-kasya pa naman. Maliligo ka na ba, paring Jobert? Paano yan? Di ka na makakasama ngayon sa paggagala. Pang shampoo at sabon lang pala yung pera mo eh. Tatang Jose, baka pwedeng
mag-cash advance na muna ako ulit. Mukhang may iwan kasi ako mag-isa ngayon dito eh. Ay nako, edi sa susunod na linggo, magka-cash advance ka na naman. Sino pong magka-cash advance, Tay? Ito kasing si Jobert, magka-cash advance daw. Kakoy, baka wala na siyang sahurin sa susunod na linggo. Ah, ganun ba? Naku, Kuya Jobert, huwag ka na mag-CA. Napakamot na lamang ng ulo si Jobert dahil mukhang hindi siya mapagbibigyan ng kanyang mga amo. Nagkatawanan naman ang kanyang mga kasamahan. Saan pa ba kasi kayo pupunta? Gabi na oh. May imimit kasi akong chick, Ma'am Erica. Pinsan daw ng suki natin. Tapos sasamahan daw ako ni Gino, Lando at Jobert. Ikaw lamang ang may kikitain. Ano naman ang gagawin ng tatlo doon? Siyempre, kapag hindi pumasa sa panlasa ko yung itsura ng babae, may gagawa ng paraan para makaalis ako. Alam niyo na. Ay, mga loko-loko talaga kayo. Huwag kayo maglalasing ha. Baka pag uwi nyo dito, mga may sukang bakery natin. Ma'am Erica, paano naman ako? Sige na, Tay. Bigyan mo na si Kuya Jobert. Ay, nako, ikaw talaga. Pasalamat ka at malakas ka sa anak ko. Salamat talaga, Ma'am Erica, ha? Woohoo! Walang anuman po. Basta yung bilin ko, ha? Opo, ma'am. Maliligo na ako. Hintayin niyo ako, mga pre, ha? Tingnan mo yon. Sa sobrang excited ay hindi na kinuha yung pera niya. Hoy, Jobert! Wala kang pambili ng sabon at shampoo! Nagtawanan na lamang silang lahat dahil sa inasta ng lalaki. Si Jobert ang pinakaunang nag-apply sa kanila. Binata pa at masasabi nilang isa itong makwela at masipag na baker. Madaldal naman si Makoy at kung minsan ay mapang-asar. Ang magpinsang Lando at Gino ay tipong mga tahimik lamang. Tumatawa kung may nakakatawa, ngunit seryoso pagdating sa buhay. Silang apat ay mga binata pa, galing sa iba't ibang probinsya. Sila ang stay-in sa bakery. Ang tatlong taga-deliver ay mga pamilyado na. 4 na araw lamang sa loob ng 1 linggo kung sila ay maglako. Matapos na makapagpaalam ang 4 na binata ay kumaway pa si Tatang Jose sa mga yon. Mukhang napalapit na talaga ang loob niya sa kanila, Taya. Masisipag kasi sila at saka mga hindi pasaway. Alam mo anak, bihira lang tayong makatagpo ng mga tauhan na tulad nila. Kaya dapat natin silang alagaan. Tratuhin na parang tunay na kapamilya. Oo nga, nakakatuwa nga sila, Tay. Sana wala magbago sa kanila. Sa loob ng 6 na buwan, nakitaan natin sila ng dedikasyon at pagmamahal sa kanilang trabaho. 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Erica sa boses ng kanyang ama. Animo ay nag-aalala ito. Kinabahan ng dalaga dahil naririnig niya na parang may dumaraing. Mukhang nagkakagulo sa bakery na nasa unang palapag ng kanilang tinutuluyan. Dali-dali siyang bumangon at agad na pumanaog para makita kung ano ang sitwasyon doon. Tay, ano nangyayari? Ayan si Makoy, nabugbog. Nabugbog? Bakit? Ano ba nangyari mga kuya? Hindi ko naman kasi alam na may jowa na pala yung chick na sinasabi ng suki natin. Sayang, maganda pa naman sana. Oo nga, ang ganda-ganda ng chick mo. Pero mukhang mas maganda yung mga pasamo. Sige, pagtawanan mo pa ako. Wala ka naman na itulong sa akin eh. Buti pa sina Gino at Lando, rumesbak para sa akin. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman kasi napansin eh. Mag-ingat ka na lang sa susunod, paring Makoy. Huwag agad susugod pag di pa sigurado kung single ba o hindi na yung natitipuhan mo. Buti na lang, naitakas ka agad namin. Baka kasi may mga kasamahan din yun. Kung nagkataon, malalagot tayo dun. Ang laki pa naman ng katawan nun. Diyos ko naman, ang laki ng black eye mo, Kuya Makoy. Alam niyo, mas maiging sumama kayo sa amin bukas. Magsisimba tayo. Hindi yung kung saan-saan kayo nagpupunta tapos pag uwi nyo dito ay may mga pasapasayang mukha ninyo. Hindi na po muna ako sasama, Tatang. Nakakaya naman kung may makakakita sa mukha ko. Kami po ni Lando sasama.
Oo nga po, sasama kami sa inyo, Tatang. Sasamahan ko na lang si Makoy dito. Tapos, maghahanda din ako para sa pananghalian natin. Ay, siya, sige. Huwag na muna kayo maglalalabas at baka makita kayo nung mga nakaaway ninyo. Kinabukasan, pagkatapos ng misa, magkakasama sina Erika, Jose, Lando at Gino na nagpunta sa pamilihan. Bumili sila ng mga kailangan para sa bakery. Tulong-tulong sila sa pag-aayos ng mga yon sa likod ng kanilang sasakyan. Bago tuluyang umuwi, napadaan pa sila sa nagbebenta ng sorbetes. Tay, gusto niyo kumain ng ice cream? Ayun may nagbebenta po. Oh, Gino, Lando, gusto niyo ba? Abay, syempre naman po. Sino ba naman ang tatanggi sa libre, Tatang Jose? Akmang bababa na si Gino para bumili nang may nakita siya na pamilyar na muka ng isang lalaki. Lando, siya yun, di ba? Ay, sino naman yun, Gino? Yung nakaaway po namin kagabi. Natatakot ka ba sa mawong na yan, Gino? Akin na nga yung pera. Ako nang bibili. Patay mali siya na tinungo ni Lando ang nagbebenta ng sorbetes. Subalit tila napansin naman siya ng lalaki. Kaagad na lumapit yon sa kanya. Samantala, sinundan ni Tatang Jose ng tingin si Lando. Natatanaw niya ang paglapit ng lalaki at ang mabilis nitong mga kilos para bigyan ng malakas na suntok ang binata. Buisit na lalaking yan. Makakatikim talaga siya sa akin. Dito ka lamang, Gino. Ako na ang bahala. Bumaba si Tatang Jose at mabilis ang mga hakbang na nagtungo sa kinaroroonan ng dalawa. Sandali! Sandali! Ano bang kaguluhan ito? Bigla na lang nanugot tong lalaking to, Tatang eh. Huwag ka nga magmaang-maangan. Alam kong nakikilala mo ako. Kagabi lang nagkita tayo, hindi ba? Akmang susugurin pa sana ng lalaki si Lando nang biglang pumagitna si Tatang Jose. Teka lang muna. Pwede naman natin itong pag-usapan. Ano bang kasalanan nitong si Lando? Bakit bigla mo na lamang sinugod? Wala ka na doon, tanda. Umalis ka dyan kung ayaw mo masaktan. Anong sabi mo? Igalang mo si Tatang Jose, hayop ka! Tama na, Lando. Ako nang bahala rito. Sumakay ka na doon sa sasakyan. Duwag! Bumalik ka dito! At ikaw naman, tanda. Bakit ka ba nakikialam, ha? Teka, ikaw yung may-ari ng bakery na laging binibilhan ng kapatid ko, ah. Tauhan mo pala yung mga hayop na yon. Pas itong sabihin mo sa kanila, hindi pa kami tapos. May araw rin kayong lahat sa akin. Galit na tumalikod ang lalaki. Sinadya pang banggain ang balikat ni Tatang Jose. Tay, ayos lang kayo? Ay, oo naman, anak. Mabuti na lamang at hindi na bumaba si Gino. Nakinig din sa akin si Lando kaya hindi na lumaki pa ang gulo. Tayo na. Umuwi na tayo. Naghihintay na sina Jobert at Makoy sa atin. Tanghali na, oh. Isang araw, biglang nagpaalam sina Lando at Gino kay Tatang Jose na uuwi muna sa kanilang probinsya. Nakatanggap kasi ang dalawa ng sulat mula sa kanilang mahal na lola. Biglaan naman yata. Sabay pa kayo. Pasensya na ho, Tatang Jose. Kailangan ho talaga kasi kami doon. Hindi naman namin matanggihan ng lola. Baka po magtampo yun. Kung gano'n ay sige. Sino ba naman ako para hadlangan ang kaligayahan ng lola ninyo? Kailan kaya kayo naman makakabalik? Babalik din kami kaagad pagkatapos ng kaarawan ni lola, Tatang. Mga 2 linggo lang kami pansamantalang mawawala dito. Kumuha na lang siguro tayo ng extra para sa 2 linggo, Tay. Mahihirapan sina Kuya Makoy at Jobert pag silang dalawa lang. Oo, anak. Magpaskil ka ng wanted baker dyan sa harap ng bakery. Laking tuwa naman ni Tatang Jose nang may mag-apply na 2 panadero nung araw ding yon. Stay out ang dalawa at napag-alaman niya na nakatira sa boarding house. Maayos naman ang takbo ng kanilang pagtatrabaho. Kung gaano kaseryoso sina Lando at Gino, ganoon din katahimik ang mga bagong panadero. Bilang lang kung magsalita, hindi masyadong nakikipagbiruan at kapag kinakausap ni Makoy at Jobert,
parang lagi yung umiiwas. Isang araw, nagpaalam ang mga bagong panadero na magyoyosi lang muna saglit sa labas. Katatapos lamang nilang kumain noon. Parang Jobert, parang hindi ko gusto yung mga kasama natin. Akala mo kung sino mga artista. Hayaan mo na. Ilang araw lang naman sila dito. Babalik din sina Lando at Gino. Hindi na natin kailangang makipagplastikan sa dalawang bago. Ano yan, pinagbubulong-bulungan yung dalawa dyan, ha? At Tatang Jose, nandyan po pala kayo. Namimiss lang po namin sila Lando. Ay, ganun ba? Kumusta naman ang mga bagong kasama ninyo? Maayos naman po sila magtrabaho, kaso parang may kakaiba po sa kanila na ewan ko ba? Iba kasi ang dating ng mga tingin nila, Tatang eh. Yung parang may malalim na pinaghuhugutan. Nung isang araw nakita ko silang may sinuksok sa bag nila eh. Mahabang kutsilyo. Tapos may nakaukit pa sa hawakan nun. Isang malaking letrang T. Ano kaya ang ibig sabihin ng T? Traidor? Narinig ko din sila minsan na parang may papasukin sila. Hindi ko lang magets kung ano yun eh. Basta, ang malinaw ko lang na narinig, kailangan daw nila ng malaking halaga. Mga kriminal yata yung mga bago nating kasama, Tatang eh. Ay, hep-hep! Itiko mo yung bibig mo, Jobert. Baka marinig ka nila at sumama pa ang kanilang loob. Hindi natin sila kailangang husgahan kaagad. Hindi natin kilala ang buo nilang pagkatao. Yun na nga, Tatang. Hindi natin sila kilala ng lubos. Baka isang araw, magulantang na lang tayo kasi may krimen na nangyari tapos sangkot sila doon. Itigil na natin ang usapan na ito. Isa lang ang masasabi ko. Hanggat wala naman silang ginagawang masama sa inyo, wala kayong karapatang husgahan sila. Maliwanag ba? Matino silang nagtatrabaho kung ano-ano yung iniisip ninyo. Araw ng Sabado, kinahapunan, nagtipon ang mga panadero para sa kanilang sahod. Magkatabing naupo sina Erika at Tatang Jose. Si Erika ang nagko-compute sa calculator at si Tatang Jose naman ang nag-aayos ng pera para iabot yon sa mga trabahador. Matapos maibigay ang mga sobreng may lamang pera sa 4 na lalaki, kanya-kanya na ang mga ito sa paggayak. Kuya Makoy, Kuya Jobert, saan ang lakad nyo? Dito lang kami sa loob, ma'am. Tatagay lang ng kaunti, pampatulog. Mabuti naman, hindi na kami mag-aalala ni tatay sa inyo. Akala ko kasi gagala na naman kayong dalawa eh. Ma'am Erika, may napapansin ba kayo dun sa dalawa naming kasama? Wala naman po. Bukod dun sa maangas nilang mga tato. Mukha silang mga ex-convict, no? Kapag nga kinakausap namin, hindi gaanong sumasagot eh. Hindi rin sila nagkukwento tungkol sa buhay-buhay nila. Nahihiwagaan talaga ako sa dalawang yun. Parang walang magandang gagawin sa kapwa pag nakakuha ng tiyempo. Hoy, kayo ha? Masyado kayong mapanghusga. Hindi porket may mga tattoo sila, ex-con na agad. May mga tao talagang hindi masyadong kumikibo. Tsaka, baka nag-aalangan lang silang makipagkwentuhan. Sabi naman ni tatay, maayos sila magtrabaho at nakikitaan niya sila ng kabutihang loob. Basta ma'am. Hindi talaga ako kampante sa presensya nila. Sana nga, dumating na sina Lando at Gino para mawala na yung dalawa rito. Napapailing na lang si Erika dahil sa mga pinagsasasabi ng dalawa. Iniwan niya ang mga yun na magsimula ng mag-inuman. Si Tatang Jose naman, sinamahan ang dalawa. Nasa kalagitnaan na sila ng pagtagay nang biglang may tumawag mula sa labas. Nang tingnan nila yon, kumakaway na binati sila ng magandang gabi ni Lando at Gino. Akala ko ba sa susunod na linggo pa ang balik ninyo? Parang hindi nyo pa kami gusto makita ngayon, Tatang Jose Ay, hindi naman sa ganon. Halika kayo, pasok. Napaaga po ang balik namin kasi namimiss na namin ang mga harina at paggawa ng tinapay. Akala ko kami na namimiss ninyo. Sayang, nagtatagay pa naman kami ngayon. Tagay? Aba, sakto palang timing ng pagbalik natin dito. Napasarap ang kanilang tagayan ng gabing yun at napuno ng tawanan at kwentuhan. Araw ng Lunes na magsimulang muli ang trabaho. Dahil 2 linggo ang napagkasundo ang trabaho ng mga bagong panadero,
at ni Tatay Jose ay 6 silang nagtrabaho sa loob ng bakery nung araw na yon. Samantala, si Tatang Jose ang nasa kaha at siya ring nag-iistima sa lahat ng mga mamimili. Kapag walang pasok si Erica sa pinapasukang bangko ay tumutulong din siya sa kanyang ama. Paring Makoy, tingnan mo yung isaw. Ibang tingin sa kahan ni Tatang Jose. Baka may binabalak na yan. Oo nga no, pasulyap-sulyap siya oh. Pagsapit ng tanghalian, sabay-sabay na kumain ang lahat. Si Makoy ang nakatokang magluto ng ulam at kanin nung araw na yon. Habang magana silang kumakain, biglang nakuha ang kanilang pansin na magsalita ang isang panadero. Kapansin-pansin sa mga sulyap nito ang pagiging mailap ng kanyang mga mata, palinga-linga pa na parabang aligaga. Ayon dito, magka-cash advance daw sila dahil kailangan nila ng pera. Pinapaalis na raw sila sa kanilang inuupahan. Ang isa naman ay seryosong nakatitig kay Tatang Jose. Ayos lamang naman sa akin. Ang kaso ay kailangan ko munang ipagbigay alam yan kay Erica, sa aking anak. Alam nyo kasi, kahit sa akin nakapangalan ng bakery na ito, ay kay Erica pa rin ang puhunan. Ayos lang ba kung hintayin na muna natin siya? Mamayang gabi pa ang uwi niya. Medyo dismayado pa ang dalawa nang marinig ang sagot ng kanilang amo. Pero kalaunan ay tumango naman ang mga ito saka ngumiti. 5:00 ang out ng 2 lalaki, ngunit kailangan pa nilang maghintay ng 1.5 oras para makausap si Erica. Kaya naman naisipan ni Tatang Jose na bigyan muna sila ng maiinom. 1 bote ng beer para kahit papaano ay hindi sila mainip. Subalit ang beer ay nadagdagan nang magsimulang magpatak-patak sina Lando at Gino. Hanggang sa nakaubos na sila ng 3 case ay hindi pa rin dumarating si Erica. Lasing na si Tatang Jose na nauna nang umakyat para matulog. Ang tagay ay tumagal pa ng ilang oras. Lasing na ang lahat at nagkanya-kanya na ng binibidang kwento. Pati ang 2 bagong panadero ay halos tumirik na rin ang mga mata dahil sa kalasingan. Hanggang sa sina Gino at Lando ay nauna nang nakatulog habang nakasampa sa mesa. Sina Jobert at Makoy naman panay pa rin ang pakikipag-inuman sa mga bago nilang kasamahan. Nag-iba na rin ang pakikitungo nila sa mga yun dahil napagtanto nila na masarap palang makipagbiruan at makipagkwentuhan sa dalawa. Lasing na sila hanggang sa nagkasayawan na at nang mapagod ay nagkanya-kanya na sa pagtulog. Madaling araw na nang makauwi si Erica. Galing sa birthday party ng isang kaibigan. Alam niyang hindi na siya hinintay ng ama dahil nakapagpaalam naman siya rito na malelate siya ng uwi nung araw na yon. Naku naman, naiwan na naman nilang bukas ang pinto sa bakery. Hay nako, mga lasing siguro. Kinabukasan, malalaki ang ngiti ng 2 bagong panadero dahil nakapag-CA na rin sila. Ang sweldong pang 1 linggo na hindi pa napagtatrabahuhan ay bayad na. Dahil nga sa naging magaan ang loob ni Makoy at Jobert sa mga ito, ay napagkasunduan nilang sama-sama nang mag-day off nung araw na yon. Sina Gino naman at Lando ay nagpaalam din na aalis. Kinagabihan, mag-aalas 9 na, ngunit wala pa ring nakakauwi sa mga lalaki. Nag-aalala naman si Tatang Jose at baka kung ano na ang nangyari sa mga yon. Tay, hindi ka pa po ba matutulog? Mamaya na ako anak. Hinihintay ko pa sila. Huwag niyo na po silang alalahanin, Tay. Magkakasama naman po sila eh. Parang mga anak ko na rin ang mga yun. Alam mo naman ako, napamahal na sila sa akin. Ikuha mo na lamang ako ng beer at
magpapaantok lang muna ako. Kumuha naman ng malamig na serbesa si Erika sa loob ng refrigerator at iniabot niya yon sa kanyang ama. Heto na po, mauuna na rin akong umakyat, Tay, ha? Maaga pa po kasi ako bukas. Ay, sige anak. Good night. Good night po, Tay. Makalipas ang 2 oras, lasing na si Tatang Jose, samantala wala pa rin ang kanyang mga trabahante. Umiikot na ang paningin ko makaakyat na nga at mukhang hindi ko na sila mahihintay pa. Saan ba kasi nagpunta ang mga batang yon? Pasuray-suray na umakyat ang matanda, nakalimutan niya ng ilak ang pintuan. Pagkatapat niya sa kanyang silid ay natumba yun. Natawa pa siya sa kanyang sarili nang siya ay bumangon. Ganito yata talaga kapag tumatanda na. Humihina na mga buto-buto. Ay, tinamaan talaga ako sa beer na ininom ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid at kinapa ang switch ng ilaw. Akmang pipindutin niya na sana yon para pailawin nang biglang may sumakal sa kanya mula sa likuran. Nagpumiglas naman ang matanda, kahit lasing ay nakuha niya pa ring manlaban. Mahilig siya sa martial arts noong kabataan, kaya madali lang sa kanya na maitumba ang kung sino mang mangangahas. Hindi niya maaninagan ang pagmumukha ng lalaki dahil nga sa madilim ang loob ng kanyang kwarto. Ang nasisiguro niya lamang ay nakahubad ito ng pang-itaas na damit at nakapantalon. Nang mapagtantong binalot din ng tela ang pagmumukha ng lalaki, sinubukan niyang kalasin yun para malantad ang itsura nito. Subalit nabigo ang matanda. Nakuha niya pang makipagpambuno rito, ngunit bigla na lang siyang sinaksak sa tagiliran. Natumba si Tatang Jose at humandusay sa sahig. Ngunit hindi pa nakontento ang lalaki. Makailang ulit pa nitong ibinaon ang kutsilyo sa ilang parte ng kanyang katawan, bago niya ginilitan sa leeg ang matandang lalaki, at buong puwersang ibinaon muli ang kutsilyo sa dibdib nito, saka marahas na hinablot yun. Makailang ulit pa nitong sinipa-sipa ang katawan ng matanda bago naghalungkat sa mga gamit. Samantala, may isang lalaki naman na naghahalughog sa loob ng bakery. Mabilis ang mga kilos nito at nang makuha ang hinahanap, kaagad yun na nagtungo sa itaas. Nakasalubong niya ang kasamahang may bitbit na bag. Alam niyang ang laman noon ay pera. Bababa na sana sila nang biglang napalingon sa lumalangit-ngit na pintuan. Sa kabilang banda, naalimpungatan si Erika dahil sa mga kaluskos at ingay sa ibaba. Sa pag-aakalang nakauwi na ang mga trabahador ng bakery, ay nagbukas siya ng pinto para puntahan ng ama at ipaalala sa mga yon na ilak ang pintuan ng bakery. Akala niya kasi nasa ibaba pa ang kanyang tatay. Akmang bababa na sana siya nang biglang may marahas na humablot sa kanyang braso. Dala ng gulat ay hindi siya nakagalaw at kinaladkad siya nito. Sino ka? Bitiwan mo ako! Ano pa? Huminto sa pagkaladkad ang lalaki at sinikmuraan si Erika. Impit naman siyang napadaing dahil sa sakit na natamo. Kahit madilim ang paligid, naaninagan pa rin ni Erika ang dulo ng matalas na kutsilyo na hawak ng lalaki. Mayroong likido na tumutulo doon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pinalandas nito sa kanyang muka ang dulo ng kutsilyo. Dumikit sa kanyang balat ang likido at naamoy niya ang sariwang dugo na tumutulo doon. Subukan mong sumigaw para maibaon ko to sa lalamunan mo. Hindi niya kilala ang boses ng lalaki. Anong kailangan mo? Pera. Maraming pera. Ibibigay ko ang lahat ng perang nandito sa loob. Pakiusap. Huwag mo akong sasaktan. Nakikiusap ako. Maawa ka.
Marahas na itinulak ng lalaki si Erika. Akala niya magiging maayos na ang lahat. Subalit nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang may isang bulto pa ang lumapit sa kanya at itinali ang kanyang mga kamay. Nagpumiglas ang babae, subalit wala siyang nagawa. Hindi niya nakikilala kung sino ang dalawang humihimas-himas sa kanyang pisngi at dahan-dahang gumapang ang mga kamay nito sa kanyang dibdib. Maawa kayo! Wag! Nakikiusap ako! Wag! Nagulat na lamang siya nang bigla siyang sampalin ng isang lalaki. Marahas na hinablot nito ang kanyang blusa dahilan upang mapunit yon. Akmang hahawakan pa siya nito nang biglang hilahin yon ng kanyang kasama. Dahil sa lumukob na takot at kaba ay tila ba nabingi na si Erika. Umiiyak siyang niyakap ang sarili. Ibig niyang sumigaw, humingi ng tulong, subalit natatakot siya na baka patayin siya ng dalawang lalaki. Nang sumagi sa isip niya ang dugong tumulo sa kutsilyo, naalala niya ang kanyang ama. Kakaibang takot ang gumapang sa buo niyang pagkatao. Nag-aalala at nangangamba ng husto. Nang mapadako ang kanyang tingin sa dalawang lalaki na animoy nagtatalo, naisipan niyang tumakas at tumakbo. Kaagad din namang napansin siya ng mga ito. Mabilis na sinundan siya ng dalawa, ngunit nawala siya sa paningin ng mga yon dahil sa nagtago siya sa dilim, sa likod ng isang malaking kabinet malapit sa silid ni Tatang Jose. Itinakip niya sa kanyang bibig ang mga palad, humahangos dala ng takot, tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit takot siyang suminghot para hindi siya mapansin ng dalawa na naghahanap sa kanya. Gumapang siya patungo sa silid ng kanyang tatay. Madilim doon. Dahan-dahan siyang gumalaw. Ingat na ingat sa bawat kilos dahil iniiwasan niya na makalikha ng kahit konting ingay. Nang masagi ng kanyang mga kamay ang isang nakahandusay na katawan, habang siya ay gumagapang, kinapa niya yon at gumulantang sa kanya ang maraming dugong nakakalat sa sahig na kanyang ginagapangan. Pinagapang niya ang mga palad sa ulo nito, saka pa lang niya napagtanto na ang tatay niya pala yun at hindi na humihinga. Ibig magwala ni Erika. Gusto niyang sumigaw, subalit matindi ang ginawa niyang pagpipigil sa kanyang sarili para hindi marinig ng dalawang kalalakihan na nanloob sa kanila. Humagulgol siya ng walang boses, umagos ang kanyang mga luha at sumalampak sa sahig, puno ng paghihinagpis at balot ng pagkalugmok. Ibig niyang humingi ng tulong, subalit wala siyang magawa dahil delikado para sa kanya ang sumigaw. Mahigpit niya na lamang niyakap ang katawan ng kanyang ama. Lihim na nagdusa, tahimik na nagwawala. Ang reaksyon ng kanyang muka ay walang tigil sa pagsigaw. Hanggang sa narinig niya na lamang ang nag-uunahang mga yabag pababa ng hagdanan. Tumatakas, nagmamadali. Ilang segundo rin siyang nakiramdam. Nang masiguro na wala na ang mga naglilikha ng kaluskos, dahan-dahan niyang sinara ang pinto ng silid ng kanyang tatay at inilak yon. Binuksan niya ang ilaw at doon ay tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na itsura ng kanyang ama. Naliligo sa sariling dugo. May mga saksak at gilit ang leeg. Sa loob ng kwarto ay nagkalat ang mga damit. Doon niya na pinakawalan ang matinding paghihinagpis na lumulukob sa kanyang kalooban. Tatay! Tatay ko! Tulungan niyo po kami! Ang tatay ko! Tay! Tulong! Samantala,
Nagtataka naman sina Gino at Lando dahil sa mga taong nakikiusyoso sa labas ng bakery. Mayroon ding mga pulis. Nagmamadali silang lumusot sa mga nagkukumpulan at nagpapalitan ng haka-hakang mga kapitbahay. Kaagad silang pumasok sa loob at nagulat pagkakita kay Erica. May bahid ng dugo ang suot nitong damit. Umiiyak habang kinakausap ng mga pulis. Ma'am Erica, ano po nangyari? Kuya Gino, wala na si tatay. Pinatay siya. Kuya Lando, wala nang mahal ninyong amo. Iniwan niya na tayo. Diyos ko, sinong gumawa nito sa kanya, Ma'am Erica? Hindi ko sila nakilala, pero nasisiguro kong mga lalaki sila. Dalawa lang ang napansin ko. Hindi rin ako sigurado kung may mga kasama pa sila. Tinangay nila ang perang pinaghirapan ni tatay. Wala akong nagawa. Nasaan si Tatang? Nasa taas. Nasa kwarto niya. Bumaling naman kaagad si Erica sa mga pulis na nagtatanong sa kanya para mag-imbestiga. Mabilis ang kilos ng dalawang lalaki. Pinuntahan ang pinakamamahal nilang amo. Nang masilayan nila ang kalunos-lunos na nangyari dito, hindi nila mapigilan ang mapaluha. Masakit na masakit para sa kanilang dalawa ang nangyari sa matanda. Itinuring na kasi nila yon bilang parang tunay na ama. Ramdam nila ang pagtitiwala nito sa kanila, ang pagmamahal at pag-aalala sa tuwing may kinasasangkutan silang problema. Tang, nagbibiro lang kayo, di ba? Hindi to totoo, di ba? Bumangon ka dyan. Bangon na. Sana hindi na lang kami umalis. Hindi sana to nangyari sa inyo, Tatang Jose. Matapos na masilip ang bangkay ng matanda, pinuntahan nila muli si Erica na humahagulhol pa rin. Nais nilang protektahan ang dalaga. Ayaw nilang iparamdam dito na nag-iisa lamang siya. Ma'am, ano po ba talaga nangyari? Ikinuwento ni Erica ang lahat ng kanyang mga nasaksihan. Siguro nanlaban si Tatang kaya pinatay siya ng mga kawatan. Alam niyo naman ang tatay. Hindi yan basta-basta nagpapatalo. Kaso, baka nalasing siya. Uminom kasi sila habang naghihintay. Hindi pa rin pala nakauwi sina Jobert at Makoy. Nasaan kaya ang dalawang yun? Akala ko ba magkakasama kayo, kuya? Magkakasabay lang kaming umalis pero magkaiba ang lakad namin. Yung mga bagong panadero ang kasama nila. Saan naman kaya nagpunta ang mga yun? Akala ko ba ayaw nila dun sa dalawa? Ano nakain nila? Bakit sila sumama? Ilang araw lang ibinurol si Tatang Jose. Halos lahat ng dumalaw ay naiiyak, naaawa sa sinapit ng matanda. Kilala kasi ito sa pagiging mabuting tao, maawain at sa pagiging matulungin. Hindi mahirap pakisamahan at may malasakit sa kapwa. Sa loob ng 3 araw na burol ni hindi nagpakita sina Makoy at Jobert, maging ang 2 bagong panadero. Ma'am Erica, ano kayang nangyari kina Jobert at Makoy? Hindi ko nga rin alam, Kuya Gino eh. Ayaw ko mang isipin pero parang nagdududa na ako sa kanila. Ako rin. Kasama sila ng mga suspect ko. Kung wala silang kasalanan, dapat nagpakita na sila. Wala tayong ebidensya. Baka ayaw lang nilang masali sa investigasyon. Ayaw nila ng gulo, ganon. Ayaw masali sa investigasyon? Kung wala silang ginawa, bakit sila matatakot? Saka kung sila man yung nanloob, makikilala ko sana ang boses nila. Nakausap ko kasi yung isa. Ang nakapagtataka lang, bakit naging kadikit nila yung mga bagong panadero? Di ba nasabi nila sa atin na hindi nila gusto ang presensya ng dalawang yon?
Kasi nga parang may masamang binabalak. Tama. Teka, di ba lagi may daladalang kutsilyo yung isa dun sa dalawa? Naikwento sa akin ni paring Makoy yun eh. Kutsilyo? Sandali. Mukhang ang kutsilyong tinutukoy ni paring Makoy ay yung kutsilyong naiwan ng mga nanloob sa hagdanan. Hindi nga lang nakitaan ng fingerprints kasi mukhang nakaglabs ang humawak nun. Tama, yun nga. May letter T na nakaukit sa mismong hawakan ng kutsilyo. Biglang kumabog ang dibdib ni Erika. Naiwan ng mga kawatan ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa kanyang ama. Kung totoong sila man, pagbabayaran nilang ginawa nila sa tatay ko, hindi ako papayag na hindi sila managot. Nasa likod mo lang kami, Ma'am Erika. Kailangan maipaalam ka agad ito sa mga otoridad. Hindi ako makakapayag na malaya silang nagsasaya samantalang naagrabyado nila ang tatay ko. Hindi iniwan ng dalawang lalaki si Erika. Kapatid na ang turing nila dito at ang gusto rin ng dalaga ay ipagpatuloy ang pag-operate ng panaderya. Yun na lang kasi ang tanging naiwan ng kanyang mga magulang na kailangan niyang buhayin. Sa patuloy na pagdaan ng mga araw, hindi pa rin nakukuha ni Erika ang hustisya para sa kanyang pinaslang na ama. Naging abala na rin siya sa mga importanteng nilalakad kaya parang hindi na sila gaanong nakakapagkwentuhan ni Gino at Lando sa tuwing araw ng linggo. Ma'am Erika, wala pa rin po bang balita kung nahanap na yung apat? Wala pa nga kuya eh. Mukhang nagtatago talaga sila. Hindi na rin daw nakauwi yung dalawang panadero sa boarding house, pero yung mga gamit nila doon, hindi naman daw kinuha. Hindi na sila manghihinayang sa mga gamit nila. Sa laki ng halagang nakuha nila sa inyo, ma'am. Makakabili na sila ng bago. Ay, bakit kaya nagawa ni na paring Jobert at Makoy ang bagay na yun? Mga walang utang na loob yun ah. Hindi pa naman tayo nakakasigurong sila nga. At kung sakali man, hindi ko sila mapapatawad. Oh, Kuya Gino, matamlay ka yata. Iba kasi ang pakiramdam ko, Ma'am Erika eh. Para akong lalagnatin. Nako, uminom ka ng gamot. Heto, Kuya Lando, pasuyo naman oh. Pakibili mo naman ng gamot si Kuya Gino. Patuloy pa rin ang pangarap ni Erika na palaguin ang panaderya. Ngunit isang araw, mukhang pinaglalaruan talaga siya ng tadhana. Magandang umaga, Ma'am Erika. Oh, Kuya Lando, ano nangyari sa'yo? Mukhang wala tayong may di-display na tinapay ngayong araw. Si Gino kasi. Anong nangyari kay Kuya Gino? Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa kanya. Basta na lang kasi siya bigla nang isay eh. Tumirik ang mga mata niya tapos kung ano-anong mga sinasambit. Mataas na mataas ang lagnat niya. Dalhin na kaya natin siya sa ospital? Ay, Diyos ko, baka kung ano pa mangyari sa kanya, Kuya. Kaagad nilang sinugod sa ospital si Gino. Nagdedeliryo na yon ng husto. Dugo! Tata Jose! Tan! Bumangon ka dyan! Magbabayad kayo, Makoy at Jobert. Alam kong sangkot kayo sa pangyayaring ito. Kawawa naman si Kuya Gino. Ilang araw na siyang ganyan na. Mataas ang lagnat niya pero base sa mga pagsusuri ng doktor, normal naman ang vital signs ni Kuya Gino. Ma'am Erika, pwede bang iuwi na lamang natin si Gino? Doon ko na lang siya aalagaan sa bahay. Masama na rin kasi ang pakiramdam ko eh. Kuya Lando, ang pula ng mukha mo. Kailangan mo na rin yata magpa-check up. Dahil sa wala namang nakitang mga komplikasyon ang doktor, iniuwi nila si Gino. Nanginginig at wala yun sa sarili. Si Lando naman ay namanas ang buong katawan. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Ma'am Erika, pasensya ka na ha. Naging pabigat pa kami sa'yo. Hindi naman kami makakabiyahe pa uwi ng probinsya sa kalagayan namin. Nakakahiyaman pero sana'y payagan mo kaming dumito na muna. Kuya Lando, pamilya tayo. Kahit pa sabihing amo niyo lang ako, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat po, ma'am. Kaya lang kuya,
Mukhang hindi ako makakauwi ng ilang araw. May importante kasi akong kailangang ayusin sa trabaho. Ayos lang ba kung maiiwan ko kayo? Ako na lamang ang bahala dito, ma'am. Dala ang sasakyan. Nakangiti pang kumaway si Erika kay Lando para magpaalam. Tapos ay pinaharurot na nito ang sasakyan papalayo. Matindi ang pagkabog ng kanyang dibdib nung mga oras na yon. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang alamin kung ano ang totoo. Ilang oras din siyang nagmaneho hanggang sa nakarating siya sa isang liblib na baryo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang luma at malaking bahay. Hindi pa siya kumakatok ay lumangit-ngit na ang pintuan. Nagbukas yun at bumungad kay Erika ang kabuang anyo ng isang matandang babae na nagngangalang Veron. Iha, nagbalik ka. Pasensya na po, pero may mga katanungan po kasi ako. Sige lang, pumasok ka rito sa loob. Iginala ni Erika ang kanyang mga mata sa loob ng bahay ng naturang babae. Wala pa ring pagbabago sa ayos nito. Simula noong dumalaw siya, 1 linggo na ang nakakalipas. Nagkalat ang mga patay na dahon, mga sanga at ilang mga bote. Mayroong mga nakakabit na mga sungay ng patay na hayop sa bawat sulok ng bahay. Nang tingalain ni Erika ang 2 palapag, ay napupuno yun ng alikabok at agiw na sa palagay niya ay hindi na naaakyat pa ni Veron. Walang masyadong kagamitan sa loob. Ang naroroon lang ay isang mesa na mayroong mga nagkalat na kandila. May malaking altar din. Mayroong rebulto ng kung anong nilalang. Ano na ngang may paglilingkod ko sa iyo, iha? Nagawa niyo na po ba? Oo, naipalipad ko na ang unang pasakit ko sa kanila. Sigurado po ba kayong sa tamang tao dumapo ang sumpa ninyo? Bakit? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Iha, hindi pa ako pumalya ni isang beses. Pero, nag-aalinlangan ka ba? Pwede naman nating bawiin ang barang sa mga taong yon. Naguguluhan po kasi ako. Malinaw naman pong sinabi ko na padapuan nyo ng hindi may paliwanag na sakit ang mga taong pumaslang kay tatay. Kaya lang ay, bakit sina Kuya Gino at Lando ang nagkasakit? Hindi ko po maintindihan. Nagkataon lang ba talaga o sila nga may kasalanan? Pero bakit po? Isa lang ang ibig sabihin niyan, iha. Kailangan mong masiguro kung ano ang totoo, hindi ba? Ano kaya kung ituro ko sa iyo ang mga nalalaman ko, pero sa isang kondisyon? Talaga po? Handa kayong sanayin ako sa pambabarang? Sige po, anong kondisyon ang hihilingin niyo? Ang kakayahan ko ay hindi basta-basta natututunan. Ito'y pinagsusumikapan. Binubuhusan ng atensyon, oras at panahon. Matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan na lamang ang ilalagi ko sa mundo. Kayang-kaya ko pong gawin yan. Lahat ay kaya kong gawin para sa ikatatahimik ko, para sa katahimikan namin ng tatay ko. Kailangan kong may paghiganti ang pagkamatay niya. Kahit pa ang kapalit ay ang iyong trabaho. Hindi lang basta oras ang bibilangin natin para lubusan mong matutunan ang kakayahan ko. Maaaring linggo, buwan, o hindi kaya ay umabot ng taon. Depende sa taglay mong determinasyong matuto, iha. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Erika sa suhestyon ni Veron. Kahit noong unang kita niya dito ay natakot siya, ngunit ngayon, mas nanaig sa kanya ang kagustuhang matuto. Isang kilala ang nakapagsabi sa kanya tungkol dito. Nabanggit din sa kanya kung saan makikita ang nasabing mambabarang. Kahit natatakot ay naglakas loob siyang tunguhin ang lugar na yon
para makahingi ng tulong. Pinabarang niya ang mga taong nanloob sa kanila. Hindi niya alintana ang kaba noong una silang magkita dahil buo ang loob niya na magpatulong rito. Kailangan mong bumalik dito. Dala ang ilang mga gamit ng yumaong mong ama. Yung mga huli niyang ginamit o nahawakan bago siya namatay. Bakit po? Akala ko ba tuturuan niyo ako? Nais mong makasiguro, hindi ba? Pues sa pamamagitan ng gamit niya, malalaman ko kung sino nga ba ang nangahas na pumatay sa kanya, para ikaw mismo ang magpataw ng parusa. Nang araw ding yun, umuwi si Erika. Pagdating niya sa bahay, sinilip niya ang dalawang lalaki. Nakahiga ang mga ito, hindi pa rin nawawala ang kanilang nararamdaman. Kung kayo man na may kagagawan nun, dila niyo lang ang walang latay. Lintik lang ang walang ganti. Napansin naman siya ni Lando. Ma'am Erika? May kukunin lang ako, Kuya Lando. Kumusta naman kayong dalawa dito? Eto, medyo hirap pa rin akong gumalaw, pero kahit papano ay nagagawa ko namang makapagluto at makapagwalis-walis. Si Gino naman, hindi na gaanong nanginginig. Alagaan niyo po ang sarili niyo, ha? Baka kasi matagalan pa bago ako makabalik. Huwag niyong kalimutang uminom ng gamot. Kayo na munang bahala dito sa bahay. Ma'am Erika, salamat po sa pag-intindi sa amin. Walang anuman, Kuya Gino. Magpagaling po kayo. Sa pagbalik ni Erika sa tahanan ni Veron, dala niya na ang tsinelas ng kanyang ama. Suot-suot yun ng matanda nang matagpuan niyang tadtad yun ng saksak. Mamayang hating gabi, kung saan sisilay ang kabilugan ng buwan, malalaman mo na kung sinong nangahas na patayin ang iyong tatay, iha. Pagsapit ng hating gabi, seryosong inilatag ni Veron ang mga kagamitan niya sa pagsasagawa ng ritual. Isang ritual kung saan maglalakbay ang kanyang diwa sa huling mga sandali ng buhay ni Tatang Jose. Sinimulan niya ang pagbanggit ng mga katagang may malalim na kahulugan. Hindi yon naiintindihan ni Erika, subalit naghahatid yon ng kilabot sa buo niyang katawan. May ibinulong-bulong din si Veron sa tsinelas bago inilapag yon sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi niya yon binibitiwan. Habang nakapikit ang mga mata, isinasalaysay ni Veron ang mga naganap noong gabing yon, mula sa pag-inom ng matanda hanggang sa pagpatay rito, pati na ang ginawa ng mga lalaki kay Erika. Nagtalo silang dalawa. Hindi nagustuhan ng isa ang balak ng isa na pagsamantalahan ka. Sa pagtatago mo, napagtanto nilang oras ang kanilang kalaban. Kailangan nilang makalayo, makatakas. Mabilis ang kanilang mga kilos na nilisan ng ikalawang palapag. Iha, kilala mo sila. Pilit lang na iniba ang boses ng isa para hindi mo makilala. Mga panadero ng inyong panaderya. Diyos ko, mga walang hiya, mga walang utang na loob. Sino po sa kanila? Gusto mong makita? Hawakan mo ako at makikilala mo sila. Kaagad na pinahid ni Erika ang mga luha at mabilis na humawak sa mga nakalahad na palad ng matandang si Veron. Kusang pumikit ang kanyang mga mata matapos na maglapat ang kanilang mga balat. Animoy inihehele siya hanggang sa nagising na lamang si Erika sa loob ng mga pangyayari na sisindak sa kanya. Dalawang lalaki ang pababa ng hagdanan, nag-uunahan at nagtatalo, hanggang sa natapat sa liwanag na nagmumula sa ilaw na nasa loob ng bakery. Tumambad ang kanilang kabuuan,
Napaiyak na lamang si Erika nang makilala ang dalawa. Gino, Lando, kayong pumatay sa tatay ko. Sinusumpa ko. 7 beses niyong dadanasin ang sakit na naramdaman ni tatay bago siya namatay. Ako mismo ang papatay sa inyo. Magbabayad kayo, mga animal! Samantala, napapadaing naman si Gino dahil sa nararamdamang init na gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Lando, ikuha mo naman ako ng tubig, oh. Uhaw na uhaw ako. Nauuhaw? Kakaubos mo nga lang ng 3 litrong malamig na tubig, ah. Uhaw ka pa rin? Nauuhaw pa ako, eh. Huwag ka na lang magreklamo. Walang iya ka naman, oh. Alam mo namang nahihirapan ako maglakad dahil sa namamaga ang mga paa ko. Tingnan mo nga ako. Hindi ka ba naaawa sa akin? Tapos kung makautos ka, akala mo kung sino? Awa? Kailan pa ba tayo naawa? Magaling lang tayo magdrama, pero alam mo namang wala tayong awa. Tumigil ka nga riyan. Baka may makarinig pa sa'yo. Sige na, ikuha mo na ako ng tubig. Alam mo namang natutumba ako pag pinipilit kong tumayo, eh. Kinabukasan, paggising ni Gino, napansin niyang parang may taong nagmamasid sa kanya. Pilit siyang bumangon at tinawag si Lando, ngunit walang Landong sumagot at nagpakita. Nasaan na bang lintik na yun? Lando! Lando! Alalaya mo naman ako, maliligo ako. Parang pinapaso ang buong katawan ko, eh. Ilang segundong naghintay si Gino. Nang walang makuhang sagot, dahan-dahan siyang bumangon kahit nanginginig. Nang siya ay makatayo, kaagad din siyang natumba. Buwisit na buhay to. Pakonti-konti siyang gumapang para hanapin si Lando, hanggang sa nakalabas na siya sa kanilang tinutulugan. Nagtungo siya sa munti nilang kusina at doon ay nakita niya ang kanyang kaibigan. Ano ba? Kanina pa kita tinatawag, ah. Bingi ka ba? Nakaupo lamang si Lando, walang imik, nakatulala at mukhang malalim ang iniisip. Lando, ano ba? Pinubwisit mo ba talaga ako? Pilit na binilisan ni Gino ang paggapang hanggang sa napatapat na siya sa kinauupuan ni Lando. Akmang tatapikin niya na sana yun nang makita niya ang naglalakihang mga paa nito. Lando, bakit lumobo ng ganyang kalaki ang mga paa mo? Maging ang 2 mong kamay, halos triple na laki. Kinakarma na yata tayo, Gino. Pinaparusahan na yata tayo ni Tatang. Umiiyak ka ba? Baliw, paano niya tayo mapaparusahan? Wala pang patay na bumangon mula sa hukay. Paano mo ipapaliwanag tong mga sakit na nagpapahirap sa atin? Alam mo bang sobrang sakit ng mga paa at mga braso ko? Nararamdaman kong may mga nag-uunahang gumagalaw sa loob. Mabigat at hindi na rin ako nakakalakad. Tulad mo, gumapang lang din ako papunta rito. Sira, normal lang na sakit yan. Gagaan din ang pakiramdam natin. Makikita mo. Tatang Jose, patawad, Tang. May dahilan kami kaya namin nagawa ang bagay na yon. Wala naman kami balak na patayin ka, eh. Kaso, naipit na si Gino. Tumahimik ka nga. Isarado mo yung bunganga mo kung ayaw mong pati ikaw, itapusin ko. Samantala, unti-unti nang natutunan ni Erika ang mga simpleng galaw at ritual ng pambabarang. Nabibigkas na rin niya ng maayos ang mga orasyon na itinuro ni Veron. Magaling, Iha. Alam kong madali ka lamang matututo. Sa ngayon ay yan na muna ang kailangan mong sanayin ng gusto para mas maramdaman nila ang pasakit mo. Walang kasing sakit ang ginawa nila sa akin. Pamilya ang turing namin sa kanila. Tapos itong igaganti ng mga hayop na yon. Pues, kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila madramang tagpong hinding-hindi nila makakalimutan. Makalipas ang 1 linggo, nagbalik na si Erika sa kanyang bahay. Hindi siya nagpapahalata sa dalawa,
Kung ano ang trato niya sa mga yun noon, ay ganun pa rin ang pagtrato niya ngayon. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na pakitunguhan ang dalawa ng walang pagbabago. Ma'am Erika, salamat naman at dumating ka na. Oo, pasensya na kayo. Natagalan ako ha. Sandali. Ano nang nangyayari sa'yo, Kuya Lando? Bakit ganyan kalaki ang mga kamay at paa mo? Si Kuya Gino, kumusta? Ma'am, nakikiusap po kami. Kailangan na naming magpunta ng ospital. Ay, sige ho, dadalhin ko kayo para naman malaman natin kung ano ang lunas sa mga sakit ninyo. Matalim ang mga titig ni Erika sa dalawa na ipinagmamaneho niya pa ng sasakyan. Lihim siyang napapangisi dahil sa nakikitang paghihirap ng dalawa. Ang mabuti pa'y umidlip muna kayo, mga kuya. Bumulong-bulong si Erika sa hangin hanggang sa unti-unti nang nakatulog ang dalawa. Ngayon niyo matitikman ang pait ng aking paghihiganti hanggang sa makatulog kayo patungo sa walang hanggang kadiliman. Mabilis na pinaharurot ni Erika ang kanyang minamanehong sasakyan. Makalipas ang ilang oras, pumasok sila sa isang shortcut na daan. Walang bahay o tao ang kanilang mga nadadaanan, hanggang sa narating nila ang isang munting kubo. Muling bumulong-bulong sa hangin si Erika at ginising ang mahimbing na natutulog na dalawa. Gising na, nandito na tayo. Papungas-pungas pang sumilip sa labas ng sasakyan ang dalawang lalaki, namimilipit sa sakit na kanilang nararamdaman. Nasaan na po tayo, Ma'am Erika? Lumabas na kayo riyan. Diyan sa loob ng kubo naghihintay ang magpapagaling sa inyo. Albularyo? Dinala mo kami sa bahay ng isang albularyo, Ma'am Erika. Salamat naman. Baka siya nang makakatulong sa amin. Nagulat pa ang dalawa nang sa paglabas nila ng sasakyan ay tila ba nagkaroon ng lakas ang kanilang mga paa. Nakalakad na sila ng maayos kahit naroon pa rin ang matinding sakit. Pagkapasok nila sa loob ng kubo ay bigla naman silang natumba. Nasaan ang albularyo? Sinadya ko talagang dalhin kayo dito para makapangumpisal kayo ng maayos. Mga animal, mga hayop, mga walang hiya! Anong ibig mong sabihin, Ma'am Erika? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Bakit niyo pinatay si tatay, ha? Wala kayong utang na loob. Lahat ng kabutihan niya sa inyo ay sinuklihan niyo ng kasamaan. Pagbabayaran niyo lahat ng ito. Magbabayad kayo. Wala kaming alam sa mga sinasabi mo, Erika. Malinaw naman na yung mga bagong panaderong pumatay kay Tatang. Kutsilyo nila nakitang ebidensya. Kitang-kita naman yun ang mga mata mo, hindi ba? Hindi niyo na mabibilog ang ulo ko. Sabihin niyo na ang totoo kung bakit niyo pinatay ang tatay ko. Ang galing niyo rin, ano? Napaikot niyo ako sa mga kamay niyo para hindi ako maghinala sa inyo. Mga walang utang na loob. Wala kaming dapat aminin. Wala kaming kasalanan. Nahihibang ka na, Erika. Maling taong pinagbibintangan mo. Ayaw niyong umamin? Pues, magdusa kayo dito. Mabilis ang kilos ni Erika. Lumabas siya ng kubo at kinandado yon. Naiwan sa loob ang dalawang dumaraing sa sakit na kanilang nararamdaman. Erika, panabasin mo kami rito! Hayop ka! Walang tigil sa pagsigaw si Gino habang si Lando naman ay tahimik lamang. Sumakay ang dalaga ng sasakyan at pinaharurot yon papalayo. Gino, umamin na tayo. Walang aamin. Anong gusto mo, ha? Gusto mo bang atakihin sa puso si Lola pag nalaman niyang may napatay tayo para lang may maibigay tayong pera para sa operasyon niya, ha? Mali naman talaga tayo, Gino. Sana bumali na lang tayo kay Tatang. Hindi na sana humantong sa patayan ng lahat. Baliw. Kung dinaan natin sa balik, konti lang ang makukuha natin. Ngayon ka pa ba makukonsensya? Magkasama natin plinanong lahat ng yun. Sumang-ayon ka sa gusto ko. Binabarang na ata tayo ni Erika. Kita mo naman, may alam siya. Hanggat walang umaamin, wala siyang malalaman. Huwag ka nang magpapaniwala sa barang. Mga ignorante lang ang naniniwala sa barang-barang na yan.
Lumipas ang 2 araw, gutom na sina Gino at Lando. Sumasabay pa ang paghihirap nilang pareho. Sa kanila mas makikita ang pag-iibang anyo ni Lando. Kitang-kita niya ang umaalon-alon sa kanyang balat. Ramdam niyang tila mayroong sariling buhay ang nasa loob noon. Nangangati siya, kumikirot ang mga laman. Mabigat na mabigat ang kanyang pakiramdam, at ang rumaragasang sakit sa kanyang kabuuan ay hindi niya maipaliwanag. Para bang kinakalikot yon sa kanyang kaibuturan. Ayoko na! Hindi ko na kaya! Napahawak pa si Lando sa kanyang tenga. Nararamdaman niya na parang may pilit na lumalabas doon. Sa sobrang sakit, tumirik ang kanyang mga mata at halos magsilabasan na ang kanyang mga ugat. Aray ko! Sa kabilang sulok naman, nangingisay si Gino. May mga putik na ring lumalabas sa kanyang bibig. Walang tigil na halos ikamatay niya na ang paghihirap. Hanggang sa ang mga putik ay napalitan ng malalapot na dugo. Nakakarinig na rin siya ng mga bulong na nanunuot sa kailaliman ng kanyang tainga. Tigilan niyo ako! Lubayan niyo ako! Napapatakip na rin siya sa kanyang tenga dahil pakiramdam niya ay sumisidhi ang kirot sa mga bulong na kumakalikot doon. Tumahimik kayo! Tigil! Tumigil na kayo! Ilang sandali pa, muling bumalik si Erica sa kanila. Ayaw niyo pa rin bang umamin? O baka naman gusto niyo pang lumalim ang barang sa loob ng katawan ninyo? Biglang umihip ang napakalamig na hangin sa loob ng kubo. Naghatid yon ng kakaibang kilabot sa 2 lalaki na pilit binabangon ang kanilang mga sarili. Ma'am Erica, magsasalita na ako. Ayoko na. Hirap na ako. Gusto ko na makalaya sa sumpang ito. Sinalaysay ni Lando ang lahat-lahat kay Erica habang yon ay umiiyak. Ma'am Erica, wala sa plano namin patayin si Tatang. Pera lang talagang kailangan namin. Pampaopera sa kamag-anak namin na may sakit sa puso. Tinanggap namin kayo. Minahal na parang tunay na pamilya. Bakit nyo kami nagawang pagnakawan? Wala na kami maisip na iba pang paraan para makakuha ng malaki-laking halaga. Pero pinagsisisihan ko lahat ng yon. Nakikiusap ako, Ma'am Erica. Patawarin mo ko. Pangako, ako mismo ang susuko sa mga pulis. Hindi. Walang kapatawaran ang ginawa ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Alam mo, Erica, kung nakakagalaw lang ako na maayos ngayon, pinagsasaksak na rin kita para sumunod ka na sa walang kwenta mong ama. Ganon? Ikaw ang sumaksak kay Tatang? Siya ang sumaksak at muntik nang gumahasa sa'yo, Erica. Ayokong gawin niya yun sa'yo dahil wala naman sa usapan namin yun eh. Pera lang talaga ang pakay namin. Matagal ko nang gustong paslangin ng tatay mo. Naiinis ako sa kanya. Nasusuklam. Plinano ko talagang saksakin siya at halayin ka. Kaso nga lang, nakialam pa yung baliw na Landong yan. Anong sabi mo? Akala ko ba naaawa ka kay Tatang? Sabi mo, wala ka nang magawa dahil nanlaban siya, kaya napatay mo siya. Ulul, kinamumuhian ko matandang yun noon pa man. Nangako ako sa sarili ko na ako mismo ang papatay sa kanya dahil siyang dahilan kung bakit nagpakamatay si Tatay Lando. Dahil sa tatay mo, Erica, kaya nawalan kami ng padre de pamilya. Plinano ko ang lahat. Nag-apply kami ni Lando sa bakery ninyo at kinuha ang loob ng ama mo. Nang sa ganun, makuha ko ang hustisyang inaasam-asam ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinisisi ang tatay ko sa pagkawala ng tatay mo? Isa siyang mabuting tao. Naaalala mo pa ba? O baka hindi na. Kasi wala naman kayong pakialam nun sa mga tauhan nyo. Ang tatay ko ang master baker ng panadirian nyo noon.
Kaso bigla kayo nagsara. Tumao ba negosyo ninyo dahilan upang mauwi si tatay sa probinsya? Baon na baon sa pagkakautang dahil hindi kayo nagbayad sa ilang taong pagtatrabaho niya sa inyo. Oo, pinapasweldo nyo nga sila kaso hindi nyo ibinigay ang perang dapat na ibayad nyo sa loob ng ilang taong paninilbihan niya sa inyo. Alam yan ng tatay mo dahil siya mismo may-ari ng bakery. Nagbingi-bingihan si Tatang Jose kahit na ilang beses nang nakiusap si tatay. Nalugmok ang tatay ko sa probinsya namin hanggang sa nawala sa sariling katinuan na humantong sa kanyang pagpapatiwakal. Ngayon mo sabihin, mabuting tao ang tatay mo, Erika. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Naaalala niya ang kanilang master baker. Ilang beses niyang nakitang nakiusap yun sa kanyang ama. Ang kaso, gipit na gipit din sila at baon din sila sa pagkakautang. Pero hindi sapat na dahilan yon para patayin mo si Tatang. Sapat na sapat, Erika. Tatay ko nawala. Dapat lang na maranasan din ni Tatang Jose ang sakit na naramdaman at paghihirap na naramdaman ng tatay ko noon. Ma'am Erika, labas na ako sa paghihiganti ni Gino. Oo, magpinsan kami pero wala akong alam sa mga plano niyang yan. Pakiusap, itigil mo ng pagpapasakit sa akin. Ngayon din ay kusa ako isusuko ang sarili ko sa mga kapulisan. Baliw ka talaga, Lando. Napakahina ng kokote mo. Sa ginagawa mo niyan, tiyak mabubulok ka sa kulungan. Mas mabuti na mabulok sa bilangguan kesa sunugin sa impyernong kaluluwa ko. Oo, mahina ang kokote ko. Napakatanga ko dahil naging sunod-sunuran ako sa'yo. Mabuti nang mamatay ako dito kaysa makulong. Erika, siguruhin mo lang na may papakulong mo ko dahil kung hindi, babalikan kita. Isusunod kita sa tatay mong pinagpipiestahan na ng mga uod sa ilalim ng lupa. Umiiyak sa galit si Erika at nanginginig. Pero hindi niya ipapahuli sa mga pulis si Gino. Kailangan siya ang tumapos sa buhay nito. Kailangan mabigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang tatay. Pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ako, Gino. Hindi ka makakatulog at uusigin ka ng husto ng konsensya mo sa ginawa mo sa tatay ko. Dinala ni Erika si Lando sa presinto. Doon ay sumuko ang lalaki at inilahad ang totoong mga nangyari. Ang kanyang mga lumulobong paa at binti, mga braso at kamay ay hindi pa rin humuhupa. Maging ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi pa rin naghihilom. Kinagabihan, dinalaw ng isang panaginip si Lando. Nakita niya si Tatang Jose, seryoso yung nakatingin sa kanya. Tang, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ng gusto na gawa namin. Pinapangako kong nagsasabi ako ng totoo. Si Gino, siya ang pasimuno ng lahat ng ito. Ninakaw niya ang kutsilyo ng bagong baker. Itinago niya at ginamit para paslangin kayo. Nang sa ganun ay sila mapagbintangan. Kaso, hindi na sila nagpakita. Silang apat, nawala na lamang na parang bula. Hinagod pa ni Tatang Jose ang likod ng umiiyak na si Lando. Saka niyakap yun ng mahigpit. Bigla namang nagising ang lalaki. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Tang! Sa loob ng ilang araw na pamamalagi ni Lando sa kulungan, hirap pa rin siya sa kanyang kalagayan. Lagi niyang napapanaginipan si Tatang Jose na siya ay binabantayan. Hanggang sa ang lumolobo niyang mga braso at binti ay unti-unti nang humuhupa. Nawala na rin ang mga tila gumagalaw na kung ano sa loob noon. Nakahinga na ng maluwag si Lando nang tuluyan ng nanumbalik sa dati ang kanyang kalagayan. Salamat, Ma'am Erika. Salamat sa pagbawi ng sumpa ng barang sa akin. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Gino.
Sa loob ng kubong kinalalagyan, impit siyang napapasigaw dahil sa palakas ng palakas ang mga bulong na umiinog sa kanyang buong pagkatao. Dala ng patindi ang kirot na rumaragasa sa buo niyang katawan, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Napadapa siya sa loob ng kubo hanggang sa nagpagulong-gulong dahil pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang balat. Naninikip yun. Nakita niya ang iilang mga insektong dumapo sa kanyang mga binti at braso. Nagulantang na lamang siya nang biglang bumaon sa loob ng kanyang katawan ang mga insektong kulay berde na kasinlaki ng mga langaw. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa mga insektong yon dahil unang pagkakataon niya na makasilay ng ganoong uri ng mga insekto. Nahihindik na pinagpag ni Gino ang mga binti at braso. Ganoon na lamang ang pagbilog ng kanyang mga mata nang makitang umaalon-alon ang kanyang balat na animoy nagpupugay ang mga insektong pumapaloob doon. Ang nanlalabo niyang mga mata ay tuluyan ng napapikit at tuluyan ng nagdilim ang buong paligid. Ilang oras ang lumipas nang muling magising si Gino. Masakit ang kanyang ulo. Nasapo niya yon, subalit nagulantang na lamang siya nang maramdaman ang lagkit ng kanyang balat. Kinapakapa niya ang buong muka at siya ay nanlumo nang mapagtantong nagtutuklapan na ang kanyang balat sa muka. Mabilis na sinuri niya ang kanyang sarili. Ganun na lamang ang kanyang pagkagimbal nang makita ang naaagnas niya ng katawan. Takot na takot ang binata sa sarili niyang kaanyuan. Ang damit niyang suot ay kanyang hinubad. Nakakaramdam siya ng sakit sa bawat pagkilos at paggalaw. Nang mahubad na ang kanyang damit, napapaiyak na lamang siya na itinapon yun. Nakadikit pa ron ang kanyang mga natuklap na balat at ang katas ng mga yon. Naamoy niya ang kanyang sarili at nasuka na lamang siya sa nakakasulasok na amoy na lumulukob sa kanya. Patayin mo na lamang ako, Erika. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Pagsapit ng dilim, patihayang humiga si Gino. Hinihintay niya na lang ang kanyang katapusan. Sa bawat pagsidhi ng kirot, napapadaing at napapahiyaw ang lalaki, hanggang sa naramdaman na lamang niya ang paggalaw ng mga insekto sa loob ng kanyang katawan. Nakakakiliti, subalit mas nananaig ang sakit. Ilang sandali pa, bigla siyang nakakita ng itim na usok. Lumipad yon palapit sa kanya hanggang sa lumukob yon sa kanyang katawan. Malakas siyang napasigaw, parang hinihiwa ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Hindi niya maipaliwanag ang sobrang kirot na kanyang nararamdaman. Biglang bumula na lamang ang ilang parte ng kanyang naaagnas na katawan. Unti-unting lumabas doon ang mga insekto. Buhay na buhay ang mga yon, matataba at malulusog. Muli siyang nagpakawala ng malalakas at sunod-sunod na paghiyaw. Hirap na siyang huminga, subalit patuloy pa rin ang kanyang pagwawala. Hanggang sa naramdaman niya na may lumabas sa kanyang bibig na isang malaking alupihan. Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga insektong kulay berde. Dumoble ang dami ng mga ito. Tila ba nanganak ang mga yun sa loob ng kanyang katawan. Wala na siyang ibang maramdaman nung mga oras na yun, kundi ang walang kasing sakit na paghihirap na tumutupok sa buo niyang pagkatao. Unti-unting napunit ang kanyang balat. Bumaha ng dugo sa kanyang kinahihigaan. Nangisay siya ng lubusan hanggang sa unti-unti nang kumalma ang kanyang katawan.
Nagsiliparan ang mga insekto, tila nagbubunyi, dahil sa wakas ay naisakatuparan na ang kanilang misyon. Tumigil ang pangingisay ng binata. Hirap na siyang gumalaw. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang tumitig sa bubong. Nakanganga, mulat na mulat ang mga mata at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Samantala, umiiyak na hinipan ni Erika ang mga nakasinding kandila. Nasa loob siya ng kanyang silid habang isinasagawa ang ritual ng barang para tapusin si Gino. Tapos na. Sapat na mga araw na pinagdusahan mo ang iyong mga kasalanan. Doon sa impyerno, lulunurin ka at tutupukin ka ng umaalam na apoy. Walang hanggan ang iyong pagdurusa doon. Magkakasunod na katok ang pumukaw sa kanyang pansin. Pagbukas ng pinto ay nasilayan niya ang kapulisan. Sinabi ng mga ito na natagpuan na nila ang bangkay ni Gino sa kubong pinagtataguan, ngunit wala ng buhay. Base sa investigasyong isinagawa ng mga pulis, nagpakamatay umano si Gino sa pamamagitan ng sapilitang pagpugto ng kanyang hininga. Lihim na napapikit ang dalaga. Alam niyang mismong si Lando ang nagsabi sa mga pulis kung sino ang mastermind sa pagpatay sa kanyang ama. Sa ginawa niyang paghihiganti, walang sino man ang masasabit. Walang sino man ang nakakaalam sa ginawa niyang pambabarang. Maliban na lamang kina Veron at Lando na alam niyang hindi magsasalita kahit kailan. Isa pa, wala namang maniniwala kahit sabihin ni Lando ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang pinsan na si Gino. Isang araw, naisipan ni Erika na dalawin si Lando sa kulungan. Ma'am Erika, napadalaw po kayo. Gusto ko lang ipaalam na wala na si Gino. Alam ko pong kayo may kagagawan nun, ma'am. Ang barang ninyo. Ay, ang totoo, naaawa pa rin po ako sa pinsan ko. Kaya lang, alam ko ring walang kapatawaran ang ginawa niya sa pamilya ninyo. Malaki po ang kasalanan niya. Kahit patay na siya, hindi pa rin nawawala ang bigat sa puso ko. Siguro, gagaan lang ang pakiramdam ko kapag tuluyan ko na kayong napatawad. Ang tanong lamang ay, kailan mangyayari yun? Darating din po ang tamang panahon, ma'am. Tangi ang Panginoon Diyos lamang ang makakapagsabi kung kailan. Siya lang naman ang may hawak ng mga buhay natin. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Sa kanya ko na rin ipinauubaya ang lahat-lahat, pati na ang buhay ko. Dahil siya ang daan, patungo sa kapayapaan. Nang marinig niya yon mula kay Lando, tila ba may biglang sumikdong kirot sa puso ni Erika. Mula sa kulungan, dumiretso siya sa loob ng simbahan. Ginugunita niya doon ang lahat ng alaala nilang mag-ama. Nang magsimulang mag-homily ang pare, napahagulgul na lamang si Erika. Napagtanto niyang siya ay naging masama. Hinatulan niya ang buhay ng isang taong nagkasala sa kanya na dapat ang Panginoon ang siyang gumagawa. Panginoon Diyos, patawarin niyo po ako. Ako po'y nagkasala sa inyo. Sinuway ko ang utos ninyo. Sa paglabas niya sa simbahan, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib, at isang desisyon ang kanyang nabuo. Pasakay na siya ng kanyang sasakyan nang may nahagip ang kanyang mga mata. Naudlot ang pagpasok niya at nagmadaling pinuntahan ang mga kakilalang kanyang hinahanap. Makoy? Jobert? Sandali lang. Ma'am Erika, ma'am, wala kaming kasalanan sa pagkamatay ni Tatang, ha? Alam ko. Bakit hindi na kayo bumalik at nagpakita sa akin? Nung nalaman namin na nilooban ng bahay ninyo, natakot kami magpakita. Alam naman kasi naming madadamay kami sa investigasyon. Natakot po kami. Pero walang araw na hindi namin binibisita si Tatang sa libingan niya.
Huwag kayong mag-alala. Nakuha ko na ang hustisya. Naparusahan na ang tunay na may sala. Patawarin niyo po sana kami. Wala kami ni Paring Jobert sa tabi niyo nung kailangan niyo ng karamay. Ayos lang. Ang mahalaga, nakamit na natin ang hustisya. Mapapanatag ng tatay kung nasaan man siya ngayon. Matapos makapag-usap, masayang nagpaalam si Erika sa dalawang lalaki. Hindi nagtagal, bumalik si Erika sa bahay ni Veron para ibalik rito ang mga hiniram niyang kagamitan. Nadatnan niyang matamlay at nanghihina ang matanda. Nag-alala siya para dito kaya naisipan niyang pansamantalang samahan muna yon. Sa bawat paglipas ng mga araw, lalong nanghihina ang matanda. Iha, maaari ka bang lumapit sa akin? Oo naman po. Ano po ang kailangan niyo? Erika, iha, nararamdaman ko na ang aking katapusan. Bilang pagtugon mo noon sa aking kondisyon, heto ang isang batong itim. Tanggapin mo. Sa pamamagitan niyan, mas mahasa ka sa itim na kapangyarihan. Ang libreto ko ay ipapamana ko na rin sa iyo. Gustuhin mang tanggihan ni Erika ang nais ng matanda ay hindi niya magawa. Mayroon silang kasunduan na kailangan niyang panindigan. Alam ko na nag-aalinlangan ka pa. Gusto ko na magpahinga, iha. Hindi ko malilisan ang mundong ito hanggat walang tumatanggap ng itim na bato. Dahil yan ang tanda at gabay ko kung paano ko naging isang dalubhasang mambabarang. Kung mapapasayo ito, lahat ng kakayahan ko ay mamanahin mo. Magiging isa ka ring mahusay na mambabarang katulad ko. Wala namang aapi sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay dahil kayang-kaya mo na silang protektahan. Pag tinanggap ko po ba yan, magiging panatag na ang kalooban niyo? Oras na tanggapin mo ito, mapayapa na akong lilisan sa mundo. Matapos natanggapin ni Erika ang itim na bato, nawalan na rin ng buhay si Veron. Nanay Veron, salamat po. Dahil sa inyo nakamit ko ang hustisyang akala ko ay malabo na. Bilang pasasalamat, ililibing ko kayo dito sa likod bahay nyo. Alam kong hindi mo gugustuhin mapalayo dito. Magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahala sa inyo. Umiiyak na naghukay ang dalaga sa likod bahay. Inilibing niya roon si Veron at isinama niya sa hukay nito ang mga inihabilin niyang kagamitan sa pambabarang sa dalaga. Pasensya na po kayo, pero hindi ko na po ipagpapatuloy ang pambabarang. Sapat nang nagamit ko ito ng isang beses. Ibabaon ko po ito kasama ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong. Tinatanaw ko po yung napakalaking utang na loob. Biglang kumulimlim ang kalangitan, kasabay noon ay ang pagkulog at pagkidlat. Hindi ko alam kung yan ba ang inyong tugon sa mga sinabi ko. Kung natutuwa ba kayo o hindi. Ang alam ko po ay mali na ipagpatuloy ko pa ang isang bagay na alam kong hindi makatarungan. Sana maintindihan niyo ako, Nanay Veron. Mabilis na tinabunan ng dalaga ang hukay. Nag-alay din siya ng dasal para sa matanda. Diyos nang bahala sa atin. Ipagpasa Diyos na lamang po natin ang lahat. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan ay ang pagdaloy ng masaganang luha mula sa mga mata ni Erika. Ibinuhos niya sa pag-iyak ang kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng matandang naging parte ng kanyang buhay. Nang humupa ang malakas na ulan, inayos ni Erika ang kanyang sarili. Nilisan niya na ang lugar na yon nang may ngiti sa kanyang mga labi. Yon! Isa na namang magandang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Kwentong Enteng.
Sa susunod na po ulit tayo, magsha-shoutout. Wala pong tampuhan. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.